Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi saan man po kayong dako ng mundo. Mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po tayo kahit saan man bansa tayo, mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. At ganoon din po sa ating mga mami, daddy, ate, kuya, tito, tita, lolo't lola, mag-ingat po kayo dyan sa Pilipinas po dahil ang weather po natin ay paiba-iba po no at mayroon pa rin pong pag-ulan-ulan kahit na papasok na ang Pasko. Kaya mag-ingat po tayo. Sa araw na ito guys ay mga kalangga. Sino ang hindi umiyak? Grabe. Pero guys, bago po tayo pupunta sa ating topic ngayon, nais ko po muna suportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. And of course, Ruel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Suportahan po natin ito sila guys at huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naiambag sa kanilang mga paglingap sa mga taong nangangailangan. At syempre po, makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do support my channel Ate Yoli's Vlog. At pa-click na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify po kayo. So, let's go. Puntahan po muna natin guys ang ating video clips, no? Na nakuha po dito sa kay Ruel of Malalag. Bago tayo guys bago si Ate Yoli magbigay ng aking komento dito. Narinig ko yun. Sorry. Sorry na. Sorry na. Sorry. Saba. Saba. Dapat ang ba? Kahit ako'y di mo binalik, di ako nagagalit sa'yo. At alam ko na ang iyong damdaman para sa'kin. Hindi mo lang alam Siyempre mga kalingap, no? Kahit wala pa itong mga camera na ito, no? Talagang kahit wala yan, no? Off natin yan. Talagang totoo kay Rachel, Ilangga. Kahit man sa mga times na meron kaming kagaya ng mga nakaraan misunderstanding. Alin na yun, yung kandila? Aside from that, may mga talagang bagay na talagang kaming dalawa is talagang konting misunderstanding, hindi lang pagkakaintindihan. Pero alam ko na maliit lang na problema yun. Yun ay nagpapatibay sa aming samahan, no? Tinitest yung namin, yung patience namin, yung yung balik kami, no? Kung hanggang dyan na ba kami. So, doon ko na-realize na talagang normal yan, no? Sa isang mga ganitong relationship, di ba? Although hindi pa naman kami official talaga, pero pinipreserve namin yung namin ngayon, kung ano kami ngayon. Pinipreserve ko, ako talagang iniingatan ko yung pagsasama namin ni Langga. At syempre tayo yung talagang medyo matured, no? Mas matured sa kanya. So ako yung medyo nag-a-adjust sa mga situation. So sa akin lang is tiwala lang Langga. Kung ano man yung mga sa isip mo, yung mga iniisip mo talagang yung mga times talagang hindi naman natin yung first lahat, no? Siyempre, bigay mo yung tiwala sa akin. At alam na alam mo yan, hindi ko sisirain. At siyempre, gagawin ko yung lahat. Yes, so para
talaga i-prove sa'yo na totoo at tayo talaga, no? Kasi, yun nga, hindi din kita matiis, no? Kasi nga, kagabi, is accepted namin kagabi na meron kaming hindi pagkakaunawaan. So, kinaumagahan, nagsisi ako kasi nga hindi namin na-resolve from that night, no? Natulog na lang kami na may ganun kaming bigat sa puso. Kaya nagsisi ako kinabukasan. Kaya, yun ang gusto kong gawin ulit, no? Kung may mga ganung bagay, huwag nang paabuti ng umaga, no? Kung konti problema yan, sana kaming dalawa yung gagawa ng way, kami yung mag-a-adjust, kami yung gawakan namin yung pag-iisip kaming dalawa. Kasi hindi po mag-work yung isang relationship kung ako lang or isang tao. Siyempre, andyan yung partner, no, na nakakatulong din. Basta lang tulungan lang tayo, no? At andito lang ako para sa'yo. At siyempre, andyan ka din para sa akin kung may mga problema man ako. Basta kahit walang mga camera, walang mga vlogs, totoo ako sa'yo, no? Kahit di ako magpa-vlog, kahit wala ganito, no? So, ito po para lang sa mga sponsor natin na nagbibigay din ng tulong sa atin para makita din nila na naihatid yung mga pa-surprise nila. Salamat po. Basta isipin mo lang palagi, no, na andito lang ako. Talagang, wala akong ibang hinahangad, no? Wala akong ibang hinahangad. And, syempre yung mapasaya ko palagi. And then, wala din akong ibang ginagawa na, kasi alam ko yung tama at mali. Nakaraan pa lang, alam ko na natuto na ako sa mga pagkakamali na yun. Kaya ayaw ko nang muling gawin, no? Kasi nga, yun ang makakasira. Siyempre, ibigay mo lang yung tiwala sa akin. At nandito lang. And sorry lang ka. Sorry sa may mga times misunderstanding. Ganito. Hirap ako sa paghuli ng iyong pansin. So yan, sa inyo maglangga, congratulations. No? Congratulations daw, congratulations anak, no? Yan. Tayo lang daw. Tayo lang. Dito lang kami lahat para sa Padayon. sa inyo. Thank you din sa mga kasamahan. Padayon, patuloy. Pasensya na. Yun. Pasensya na kagabi. Sobrang masaya kami pag kayo ni lagi ay masaya. Oh, masaya. Nalulungkot kami kapag Pero mas masaya ako pag sila hindi ang kasadyo eh. Nasa langga, kalimutan na yun. Diba? O, sige naman. Assist. Ano ba yan? Nakalimutan. Yung galing sa puso. Mahingit natin. O, sige naman. Sorry, ay. Biglang nagising si Tatay Rizal. ikaw mahal. Klinik. Hindi, siyempre lang ba? Hindi na yun pwede. Nabigyan ka practice pa. Hindi naman yung practice. Kaya nga, kung anong nararamdaman mo ngayon, yun ang ilabas mo. Kahit galit ka man o kahit nagtatampo ka pa. Okay lang kahit may camera. Oo, Kahit ilabas ko lahat. Sige. Ang sama ng loob. Ay, huwag na. Ano ito? Ang mensahe ko. Siyempre, report siya. Mensahe ko lang kay Langga. Salamat sa pag-effort. Sa pagpunta kagabi. Kahit sobrang sama ng loob ko. Talaga. Kasi salamat Langga. Kasi hindi mo sinabayan yung sama ng loob ko kagabi. Tsaka salamat din sa effort ninyo. Kahit na nasayang lang kagabi kasi hindi okay yung mood ko. Kaya pala hindi natuloy kasi may dance time. Pasensya na lang kasi nakasalita ako na hindi maganda sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo ako sa ating pagpatama ng loob ko. Basta, kasusunod kasi hanggang huwag ka magsasalita ng bagay na ikakasama ng loob ko. Kasi, hindi kaya ng puso ko eh.
ako. Tsaka, kaya talaga, wala akong masabi. Dito nga sa bago na kayo. Talaga. Pasensya na. Pasensya na sinasabi ko. Oo. Iyak tuloy ako. Pumunta na lang nga. Okay na. Tapos na. Wala na. Wala na. So yan guys, no, nakita nyo dyan ang ating video clips dito sa umpisa na ito guys, sa live. Dahil nga, nagla-live nga no silang hindi ko palagi maaabutan si Rochelle sa kanyang pagla-live dahil nasa work po tayo sa oras ng kanyang pag-live. And then, nakita ko na lang palagi pag nag-live si Ruel ay siya namang pauwi ko galing sa work. Kaya, habang babiyahe pauwi ay nanonood na ako. Doon ako guys, una nagtaka ako no dahil bakit ang mga comment ay pinaiyak nyo kami. At least ngayon okay na dahil okay na parang naano ko guys, parang napasol nga ako na anong nangyari, sabi ko nagtrabaho lang ako, mayroon na ako hindi nalalaman, sabi ko ng ganyan. Kaya pero ako before yan guys ay may nasabi si Daddy Donut, napanood ko yun na gusto ko nga sanang bigyan yun ng reaction video. May nasabi si Daddy Donut no dahil dito nang napanood ko itong live hindi, yung video upload na lamang no dahil sa live nga nilangga, naka-live siya to no nang in-upload, nakita nyo ito lahat guys sa live nilangga ni Rochelle, di po ba? Kasi nagla-live silang habang pumunta dyan si Ruel na dala-dala at kung nakita, pinanood dahil kanina napanood ko ito ng buong video sa upload nga ni Dodong Ruel. Kaninang umaga nang magising ko ng 4:30, 5 AM ko na ito napanood. 2 hours ago na siyang naka-upload. Kaya doon ko napanood lahat. Ito pala, sabi ko, nang napanood ko yun, no, yung nasa isip ko yun dito guys, ay sabi ko, may tampuhan ba talaga? Nagtampuhan ba talaga sila? Kaya, pero na-realize ko rin yung mga sinabi nga nilang sa kanyang upload, no, sa mga upload niya, sa kanyang live na meron silang kunting tampuhan, pero slight lang yun, naaayos din. Diba? And then, naalala ko yung sinabi ni Daddy Donut nang may si Rochelle doon sa school. Tapos ng kinagabihan, na-live niya dyan si Daddy Donut no, na sinabi niya nga, nang umaga na, nag-live si Daddy Donut na sinabi niya nga, nang kinagabihan, nang dumating sila, after nang nag-judge nga sila ni Ruel, no, nasabi nga ni Daddy Donut na silang nagsabi sa kanya na nagugutom. Kaya kumain sila. Gayon, ang sabi ni Daddy Donut ay tinawagan niya daw si Ruel kasi pauwi na yung si Ruel. Tinawagan niya kung nakauwi na nga ba talaga si Ruel. Tinawagan niya na kakain kami sa labas ni Langga kasi nagugutom si Rochelle. Yun ang sabi ni Daddy Donut sa kanyang live. And then, nasabi ni Daddy Donut doon na nakakatawa yung reaction ng lahat, lalo na ni Jan Rivera sa kanyang mga pagkain, reaction ni Ruel, reaction ni Rochelle, yun ang sabi ni Daddy Donut, no? Pero yung sabi ni Daddy Donut, merong naasar, may isang naasar. Kaya ako guys, doon ang nasabi na Daddy Donut sa kanyang live na merong isang naasar. Grabe ang question mark kung sinong naasar, bakit na naasar, yung kung ano nung lumalaro na sa isipan ko. Pero ito nga, nang nag-live na yun, nakita ko kinabukasan nakita ko pa guys na may live si Dodong Ruel na unboxing nila, kasama nga niya silang kaya parang hindi ko binigyan ng pansin yung mga sinasabi na ganyan dahil inaisip ko na walang nangyaring tampuhan, di ba? Pero dito nang kanina ng umaga nang napanood ko yung upload ni Dodong Ruel dito, na ito nga pala yung sa live, nakita nyo lahat sa live na nilangga kagabi, na hindi ko to naabutan dahil naabutan ko yung live ni Dudong patapos na rin. Kaya nangyari kaninang umaga na panood ko to guys, hindi ko na malayan itong napanood ko yung video upload na to ni Dudong sa footage na ito. Hindi ko na malayan na habang nagta-travel ko sa papunta ng work ay tumutulong na pala yung luha ko dahil dito nga sa nakita natin ng
bigla-bigla guys, grabe yung ano no, yung pagbukas pa lang diyan ng sasakyan, pagbukas na pinakita nila kay Richelle nga, yung bang si Richelle parang hindi makapaniwala, tapos di ba nakatakip na kaganyan siya, nahihiya siya, and then naano natin na bigla-biglang habang di ba hawak-hawak na ni Ruel yung bulaklak at sorry doon natin nakita kagad guys na bigla-bigla si Richelle yumakap kay Ruel, di ba? Bigla-bigla niya na lang niyakap. Nakita natin diyan sa dito nakita niyo sa video clips ko, pero meron pa rin tayo dito sa ano no, na bigla niyang niyakap si Ruel. Doon guys, parang sabi ko, grabe na, hindi ko na malayan, grabe yung tatak nilang dalawa, yung pagtatak nilang dalawa sa puso ng tao, ay grabe, hindi mo mamalayan guys, na pati ikaw ay mapaiyak na rin talaga sa kanila. At nakita ko yun nga dito no, sa upload na ito ni Dodong na yun nga, nanghingi ng sorry, at talagang hininga, nagbigay si Dodong din ng kanyang message. Ngayon nga sabi nga ni BG's Kim dyan ay anong masabi mo dong sa nangyari ngayon, anong mensahe mo sa kay Richelle, ganyan, at sa mga viewers, sa mga nangyari. Dahil syempre marami na nga mga haka-haka ang mga viewers, di po ba? Yun nga guys, na yung sabi nga ni Dodong no, na yung pagkakamali niya na sa kunting tampuhan nila ay hindi nagawa niyang ayusin sa isang magdamag, no? Na parang nakatulugan nila. Dito nakita natin sa risaring mga komento ng mga viewers, at nakita natin sa TikTok ni Richelle no, na nabas si Ruel, nabas si Dodong Ruel, dahil yun nga ang mga basher ay grabe no. Minsan masabi ko dito kasi dito kasi sa kasi hindi lang, dito pa natawa tayo dito dahil yung dito sa video na ito ay talagang inungkat, binalik ni Daddy Donut no, na ano tungkol ba yun doon sa kandila. Kaya natatawa ako, sabi ko, yung para sabi ko napikon ba doon si Richelle sa kandila. Pero dito sa video na pinalabas ni Dodong no, na ito nga nakita natin, ay hindi lang dahil sa kandila. Meron parang yun nga, kung sabihin, marami tayong nakikitang mga comment na talagang nagselos lang silang ga. Kung sabihin natin, palagay natin guys, nagselos silang ga, ibig sabihin lang doon ay mahal niya si Dodong Ruel. Kasi isang tao, hindi magselos kung hindi kanya mahal, di po ba? And then, nakita natin dito, ang sabi nga ni Dodong ni Ruel na, totoo ako sa kanya, may cameraman o wala, totoo ang intention ko sa kay Langga. Nakita naman natin lahat guys na totoo talaga ang nararamdaman ni Ruel, no? Ang dito masabi ko sa inyo dong na syempre ikaw accepted ni Dodong Ruel na siya ay medyo may edad kay Richelle, older siya kay Richelle, kaya tama lang na minsan dahil sa older si Dodong Ruel dito kay Richelle is talagang nasa kanya ang pag-adjust, no? Nasa kanya ang pag-adjust sa sitwasyon nilang dalawa. Dahil unang-una si Richelle, dito guys maging balance tayo dito. Si Richelle kasi is nasa stage pa rin ng kahit nasabihin natin na si Richelle may mga desisyon sa loob ng bahay nila, pagdating sa bahay nila sa mga financial o what, na pagdating sa pamilya, ay nakapag-desisyon si Richelle na parang adult na siya, di ba? Pag nag-desisyon nakita natin. Pero syempre sa age po ni Richelle ay hindi pa rin po natin mano na minsan meron pa rin pagka childish, di ba? Pero guys, hindi po ibig sabihin childish siya ay talagang inabuso niya. Hindi. Dito kasi nakita natin ang parang, kumbaga, sinabi nga ni Dodong na parang may tampo, nagtatampo silang dyan, no? Nagtampo siya. Minsan, ito lang pakatanda natin dong na minsan, likas na po yan sa ating mga babae, no? Dito, hindi about Richelle, ito, no? Ating example lang. Likas na po talaga sa mga babae guys, no? Sa mga, syempre tayo is, old enough na, no? Para tayo magsalita dito para sa kanila. Kasi minsan, meron tayo talaga mga, aminin natin sa hindi, no? Tayong mga babae, minsan may mga pag-uugali na kagaya yan sa boyfriend mo or asawa mo, di po ba?
na kahit minsan maliit lang bagay na pagtatampuhan, parang minsan gusto mo pang ikip ko muna na medyo matagal-tagal ng konti. Dahil hinahanap mong lambingin ka, di po ba? Parang hinahanap mo pang lambingin ka. So yun dun siguro, yun ang hindi na gets ni Dudong Roel, no? Na minsan, parang ang sarap kasi sa feeling ng isang babae na parang nakikita pong kinikare ka, di ba? At nakita naman natin guys dyan, no, dito nakita natin ang pag-care ni Dudong Roel kay Rochelle, lalo na ng pagbukas dyan ng sasakyan na pinakita niya ang lobat, yung hawak-hawak niya yung bulaklak, na talaga ang akbay niya kay Rochelle. At hindi natin guys kung paano niya halikan si Rochelle sa noo, nandun yung paggalang niya, ang yakap niya. Dahil nakita natin dito sa mukha ni Dudong Roel na napaka-seryoso siya, no, ng pagdating pa lang, kahit nasabihin natin na parang excited din siya sa surprise na kanyang ginawa dyan kay Rochelle, ay talagang nakita natin yun, nandun pa rin yung pangamba sa kanyang mukha, di po ba? Kaya yan ang minsan dong isipin natin, na yung mga babae minsan ay talagang isipin mo na ang babae na minsan ganun nga, no, na yung babae talagang gustong lambingin, no? Lambingin ng gusto. At nakita natin dito, grabe guys, na bigla-biglang yumakap si Rochelle, no, kay Roel, na parang kinagulat natin lahat, na parang syempre nandun na rin yung siguro yung bugso at nararamdaman niya, no, na sa isang araw, sila buong araw na hindi nag-usap. Alam naman natin lahat na masakit para sa kanila, hindi nila kaya. Dahil hindi lang si Dudong, dahil yan nasabi ni Dudong Roel na hindi niya pala kaya. Pero alam natin na kahit na si Rochelle ay hindi niya kaya, dahil nakita natin, dahil yung action, yun yung sinasabi, action louder than words, di ba? Dahil nakita natin dyan guys, na kung paano bigla-biglang yumakap si Rochelle kay Dudong Roel, di ba? At syempre, yun nga ang sabi ni Dudong dyan, na dapat siya ang mantindi, dapat siya, pero masabi ko, hindi naman yun na ikaw lang palagi na lalaki ang umintindi, di ba? Dahil syempre, kailangan matuto din si Rochelle, matuto din si Langga na umintindi din minsan, di ba? Alam natin na she's trying talaga na maintindihan ang lahat. Dahil unang-una, napakalaking challenge ito sa kanya, no? Sa kanyang sitwasyon kay Langga, kay Rochelle. Dahil una-una, that is her first boyfriend, na hindi pa naman sila naging sila, pero magiging first boyfriend yung ganyan. At sa age ng 18 years old ay syempre marami pa siyang mga dapat isa lang alang din, no? At nakita natin dyan guys kung paano sila magyakapan, paano si Dudong na talagang grabe yung parang feel sorry talaga si Dudong Roel sa kanyang, minsan siguro sa mga pagbibiro ay talagang yun nga, no? At nakikita naman natin kanina yung na-live niya ni Dudong Roel, ang mga reason kung bakit nagkaganon, may ganyang pangyayari sa kanilang dalawa nilang nasabi nga ni Dudong Roel kanina sa live. Pero ayoko na guys itakil yan dito, dahil ayaw natin na yun pa ang magiging sandata ng mga basher, di po ba? Dahil kaya ito, masabi ko rin dong minsan, Dudong Roel, minsan sa inyong dalawa ni Rochelle, I know na kailangan nyo rin minsan maipakita dahil sa mga nagmamahal ng mga sponsors, pero ang masabi ko, pagdating sa mga problema ng mga ganyan ay bawas-bawasan natin maging open sa mga tao dyan, no? Dahil minsan hindi mo alam yung mga basher nakabantay lang, na para wag naman masyado kayong mabas, di ba? Pero alam naman natin guys, walang nambabas ng husto, iilan lang, at yung nambabas kay Dudong Roel ay siya lang talaga yan, na hindi natin alam kung anong reason bakit siya nambabas. So dito masabi natin, no, dahil nakita naman natin lahat, dahil dito kanina guys, nang umiyak na si Rochelle, na nagsabi na nga siya di ba, hiningian din siya nang hiningian din siya dyan ng message niya kay Dudong sa pag-effort ni Dudong na ganyan, na yun nga sabi niya na sa ulit Langga, wag mo salamat Langga na hindi mo pinatulan yung init ng ulo ko, ganun, di ba? Salamat hindi mo sinabayan. Talagang maganda yun, no, na
ito pa isa pa, yung pag ganyan na limbawa, isa sa inyo, si Dodong Roel man o si Rochelle man, pag ganyan, hindi wala sa mood at mayroon na kayong argue na ganyan, it's better na manahimik na yung isa or sabihin mo lang dong langga or si Rochelle man, sabihin nyo lang langga, medyo para hindi na ito hahaba, magpahinga na muna tayo bukas. Siguro pagkagising natin ay maliwanag na yung pagkaisipan natin, pwede na tayo mag-usap ulit. Di po ba? Para ganun na lang, para hindi kayo maiwasan nyo magbumitaw ng hindi maganda sa bawat isa ng mga salita, ng mga words. Alam naman natin guys, hindi naman sila magsalita yung magsakitan talaga. Siyempre, minsan tayo, accepted natin, tanggapin natin sa sarili natin. Tayo, kahit tayo, minsan may mga words na hindi din natin tanggap. Na minsan yung mga taong nagsasalita ay parang walang issue sa kanila yun. It's not a big deal sa kanila ang pagkasabi nila sa'yo, pero minsan talaga may mga tao talaga na dahil kahit na ako, kahit kayo, meron talaga tayo guys, mga words na kahinaan natin, na parang pakiramdam natin ay talagang masakit yun para sa atin. At lalo na syempre no kay Rochelle na she's trying na talaga to be grow up, di ba? Na talagang kailangan niya maging matured para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga kapatid, sa kay Tatay Raysan, di ba ba? Pero syempre, hindi naman yun madaling process yun. Hindi pwede basta-basta na lang mangyari yun kay Rochelle ng ganun lang, di ba ba? Kaya nandun pa rin sana guys ang pag-intindi natin. At syempre, nandyan nga, nasabi nga ni Dodong Roel na ang sa relasyon natin, syempre, hindi lang dapat isa yung nag-iintindi, dapat pareho tayo. Nandyan ka, nakasupport ka sa akin, nakasupport ako sa'yo. At that is the very nice way na pagsalita ni Dodong Roel no, kay Rochelle. Dahil totoo naman guys, kasi ang isang relasyon, pag isa lang ang nag-works, ang isa ay hindi gumagawa ng effort, ay talagang kulang sa tamis, no? Kulang, kailangan asin at asukal ay pareho magpantay, hindi puro na lang alat or hindi na lang puro tamis, di po ba? Dapat yung asin at ang asukal ay nagiging pantay, di po ba? Kaya, pero dito normal lang yan para sa akin, sa atin naman lahat, nakita natin lahat na nagkomento na normal po yan sa mga relasyon, mapamilya man, makaibigan man, o mapamahal mo sa buhay, o girlfriend o boyfriend mo, normal minsan na merong ganyang tampuhan. Di po ba? Dahil sa pagwala ang tampuhan, ay hindi naman natin masabi guys na napaka maganda na relasyon yan. Di po ba? Kasama yan sa pag-grow up nyo, pag-grow ng inyong relasyon, ang mga tampuhan, nasa inyo lang yan. Yun nga palagi natin sinasabi, Dodong Roel, na try nyo na kung ano mga misunderstanding na inyong kinaharap ngayon, ay try nyo mag-effort ng bawat isa't isa sa inyo. Hindi lang kay Dodong Roel, no? Ganun din, siyempre ganun din sa iyo langga, na kailangan pareho po kayo mag-effort kung paano nyo hindi ko to palubugan ng araw. Kailangan maayos ko ito. Kasi mas maganda po kasi na kagaya niyan, natulog kayo na may tampuhan kayo sa isa't isa, di po ba pagkagising nyo mabigat sa loob? Diba? Naramdaman natin yan guys. Kaya mas maganda yung kung anumang tampuhan ay talagang sinosolve nyo sa gabi pa lang yan. Huwag nyo na pong paabutan na pagsikat pa ng araw ulit. Diba? Kaya kasi maganda yan yung ganun. At least, pag na-practice nyo po yan na-practice nyo yung dalawa ni Rochelle ang ganyan, na mga idea or attitude na kung anumang tampuhan, hindi lang para kay Dodong Roel, kundi sa ating lahat, kahit sa pamilya natin, sa magulang natin, sa mga kapatid natin, pag meron tayong mga tampuhan o huwag po natin pahabain pa ng ilang araw. Kailangan, kung ikaw nakaisip na ganyan na kailangan ko pag-usapan namin ito para matapos na, para maintindihan namin ng isa't isa, maganda nga ganun, di po ba? At syempre dyan, nakita naman natin guys kung gaano support ang pamilya ni Rochelle sa kanya, no? Si Daddy Donut, nandiyan, alam na naman natin sa Daddy Donut, medyo maingay dyan, nagkalog sila dyan, at saka si Provinciano, no? Sobrang
kilig na kilig kay Daddy Donut at kay Miss Joy. Oy, Daddy Donut baka biruan lang yan, baka sa sunod na yan, mga sunod na episode, may love team na bago. No? Diyan sa bahay ni Tatay Raysan. No? Baka dinadaan-daan mo lang, Daddy Donut, sa para biro-biro kay Miss Joy. Diba? Tapos, makibiro na rin tayo. Pero nandyan nga, balik tayo dito guys sa kanila, nakita natin ang sinceridad nila. At nakita natin, di ba, nang si Rochelle na ang nagbigay ng message kay Ruel, ay talagang, nang sabi niya, sa ulit lang wag muna akong pagsabihan ng ganong mga salitang masakit na hindi niya kaya, no, hindi niya kayang tanggapin, na siguro meron talaga tayo guys, na may part talaga ng bawat isang tao na may mga words na hindi natin matatanggap. Lalo na kung sa tingin mo ay hindi mo yun tatatanggap. Pero para dito naman, to be fair naman kay Ruel, dito guys, no, dahil kasi napanood natin kanina yung live ni Ruel na mga reason kung bakit niya, kung anong mga sinabi niya kay Langga, nakita naman natin, doon siguro, no, nasabi din ni Ruel yun, na to open lang na maintindihan, no, na hindi niya sinasadya, nasaktan niya o biruin niya na ganyan si Rochelle, no. Tama naman po, tama yung sinabi ni Ruel na ang kasabihan nga, no, ay dapat lang magiging open palagi yung pag-iisip mo. Huwag tayo, open ka palagi sa pag-iisip ng mga good vibes, no, always good, positive side lang ang titingnan. Pagkasabi naman ni Ruel na parang hinambing ni Ruel sa kasabihan nga ng tao na kahit gaano karami yung nagawa mong kabutihan sa tao, pag isa lang nagawa mong mali ay talagang matatakpan, no, ang ginawa mong maraming kabutihan ay mananaig ang ang mga mali. 'Di ba? Ang maling nag-iisang pagkakamali. Ganun. Parang natural yun sa atin guys na mga Pilipino, di po ba? Kaya natural na yun sa ating na mga Pilipino na gano'n, no? Kasi bakit nasabi ko natural na yan sa mga Pilipino? I'm sorry, pero ito is real talk. Kasi bilang isang Pilipino na parang tumagal ka sa ibang bansa, na sa parang kagaya sa mga ibang mga OFW, kagaya na lang din sa akin, na halos guys, kalahati ng buhay ko ay nasa ibang bansa ako. No? Kasi my age nang ako'y nag-abroad is nasa 20 years old. So, more than a half year ng aking edad ay nasa ibang bansa. So, parang na-adapt natin yung kultura ng ibang bansa. Na dito guys, sa ibang bansa, ay talagang, kaya parang naintindihan ko na magsalitang ibang minsan no, na sabi natin sobra ito magsalita, sobrang hindi siya mapagmata. Hindi yun guys, kasi kung yun ang nakita doon sa ibang kultura, kasi dito sa ibang bansa ay diretsahan, wala pong pabebe no, ng mga salita, kaya diretso po. Kaya dito, syempre tayo dito, nandun tayo guys na si Rochelle is bata pa talaga. Marami pa si Rochelle talagang matutunan, pero masabi lang natin Langga na trust, kailangan mo lang talaga ng trust kay Ruel kung talagang mahal mo. Dahil kita natin guys, wala ditong bahid ng, ang tawag nito, walang bahid na kung anumang kulay na masabi natin na wala siyang pagmamahal kay Ruel. Kasi sa pagyakap niya lang kay Ruel, doon natin nakita, nang una pa lang na paano niya, bigla na lang siya na pagka-sorry ni Ruel sa kanya, nahawak-awak ni Ruel yung bulaklak, bigla na lang siya agad yumakap kay Ruel. So that means that is a sign na mahal talaga din ni Rochelle si Ruel, no? Kaya hindi tayo magsabi dito guys na walang pagmamahal, kundi mahal niya rin si Ruel. Kaya yun nga lang, syempre normal po yan sa kanilang dalawa na magkaroon minsan ng tampuhan, dahil normal po dahil mga tao po mga yan, di ba? Kaya sana naman sa mga basher, wag niyo po naman bigyan ng big deal, no? Dahil kunti lang po, maliit lang po yan, alam po nilang dalawa ayusin ang mga problema. Wag naman po kagad yung bus dito, bus doon na naman, no? Kasi nakita natin maging masaya tayo sa kanila. Maging masaya tayo sa kanila guys, dahil sobrang ganda ng kanilang sinimulan, no? At doon nga pala sa nagsabi nga doon, no, sa
hindi naman guys, yung sinasabi minsan na nakakaumay, ay wag po tayo guys masyadong maging balat sibuyas doon, no? Siguro mayroong mga tao na pagkasabi niya ng nakakaumay ay siguro ay ano yun, yung tawag nito, hindi naman siguro ano no, pero words lang kasi na ginagamit is pangit. Kasi para sa naman antindihan natin, para sa atin na mga nakasunod dito sa kanilang istorya, ay talagang hindi naman guys nakakaumay kasi nandun yung exciting ng bawat isa ng mga viewers, ng bawat isang supporters sa kanila, kung ano ang next step, anong mangyayari sa kanila, di po ba? Kaya dito, ang masabi ko rin, kaya nang nasabi na dahil lang ba doon sa kandila, no, na sinabi ni Ruel is, akala ko ano siya, ng vendors ng candle, ng kandila, pero gabi na. Pero pag doon naman guys, kasi meron na doon mga komento, nagsabi na dahil lang sa kandila, ganun, grabe naman, bakit mo naman siya nambing na isang vendors ng nagtitinda ng kandila. Yun guys is pagbibiro, no? Sabi natin parang pagbibiro ni Ruel or parang lambing ni Ruel sa kanya. So wag natin bigyan din yun ng maling impression din kaagad, no? Kasi doon nga sasabi, kasi marami na kaagad nagsabi na may tampuhan ng dalawa, kasi kanina may tampuhan. Kasi kung talagang totoo, may tampuhan silang dalawa, wala po ni isa sa kanila na mag-vlog ng tampo nila na ipakita sa tao, di ba? Siyempre kung iba-vlog nilang tampuhan nila, ay anong makukuha nila? Di syempre ibabas lang nyo, ibabas lang ng mga tao, di ba? Kaya dito ang nakita naman natin, narinig natin sa pas na yung sinabi ni Ruel. Dahil yung sabi ni Daddy Donut, ano ba yan? Dahil ba dun sa kandila? Hindi yun, hindi pa yun. May mga nakaraan lang, ganyan. At least alam natin nakaraan na yan ay parang nabanggit din niya nilangga sa kanyang mga live, sa kanyang mga upload, no? Sa upload nilangga, nasabi din niya. Pero dito nga lang siguro nangyari yan ay parang na-trigger lang sila muli silang dahil naintindihan natin guys, pagod din yun siya dun sa activities nila sa school, no? At saka diba sila tawag nito nag-judge pa si Ruel dun sa pageant na yon sa school niya, kaya siguro something na pagod lang isa sa kanila, kaya wala sa mood, diba? Wag po natin bigyan ng malaking issue dahil alam naman natin na si Dudong Ruel is matured enough, no, na naintindihan niya at alam natin, nakita natin na sobrang mahal niya si Richelle, di po ba? Kaya sana naman, wag naman po kaagad mag-bas kay Dudong Ruel. Guys, wag naman po, bawa naman kayo, wag naman yung puro kayo bas ng bas, di ba? So, dito nakita naman natin guys yung kagandahan na ginawang effort ni Dudong Ruel. Nag-effort siya talaga na paano niya suyuin si Richelle, no, na hindi pa na lalaki, dahil yun nga sabi ni Dudong ng pagkagising niya na realize niya na ang kanyang ginawang mali, kaya kagad gumawa siya ng effort. At nakita natin diyan guys, silang talaga umiyak, no, dahil syempre siguro na-realize din nilang na yung mga nabitawan niya ring salita kay Dudong is hindi rin maganda. Kaya at least maganda diyan, nakita natin dalawa, pareho silang dalawa nag-sorry sa isa't isa, di ba? So ibig sabihin, nandun talaga guys na naig talaga ang pagmamahal nila sa isa't isa. Kaya maging happy tayong lahat dito para sa kanilang dalawa dahil marami pa tayong maaabangan, di ba? At syempre, lagi kong sinasabi guys, mas suportahan po natin, lagi po nating suportahan ang charity vlog ni Dudong Ruel at ganon din kay Richelle, no? Dahil ito ang mga ating nakikita sa kanila ng mga pakilig ay bonus na lamang po sa atin itong lahat, di po ba? So, dito guys, at least tayo ay naintindihan natin lahat, marami mang umiyak, na nasaktan. So ngayon nakita nyo na nakita nyo na Ruel at Richelle kung gaano kayo kamahal ng mga tao. Kaya baka mahalin nyo ang isa't isa, lalo nyong bigyan ng malalim na pagtitiwala ang bawat isa sa inyo, malalim na tawag nito, na pagmamahal sa isa't isa, no? Una kasi love and respect lang ang kailangan nyo para maging tagumpay
ang inyong relasyon dalawa, di po ba? At syempre tayo guys, nagagalak dahil dito ang buong pamilya, buong Morales family ay talaga nakasupport sa kanilang dalawa, no? Dahil kahit na si Tatay Raysan ay talagang nagising, yun nga, parang pati din si Tatay Raysan nagsabi na kailangan din ni Richelle magsalita ng part niya, at doon nga si Daddy Donut narinig natin na kailangan din ni Richelle. Kaya talagang napakaganda dahil syempre hindi gano'n na kahit na may tampuan, syempre dapat pamilya kampiyan si ganito, kampiyan. Hindi. Nakita natin dito na napaka-supported din ka talaga guys ng kanyang mga pamilya ni Richelle dito, no? At syempre tayo dito tuwang-tuwa yung mga tawag nito, hindi ko masabing angels, yung mga ni Roel, talaga si BG Kim at saka si Provinciano, grabe ang tuwa, grabe ang kilig ni Provinciano kay Miss Joy at kay Daddy Donut, di po ba? So, thank you so much guys. Muli, si Ate Yoli ay nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo, saan man po kayong bansa nagtatrabaho, mga kapwa ko OFW, mag-ingat po tayo. Dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihinday. See you in my next upload guys. Bye!